pinagpahinga. Sabi nga is, yung pahingang yon ay nag-unleash ng mga stress. Dahil everything na hindi natin nakikita will not give us an stress. Sabi nga, no? So, hindi naman yun pagtakas. But I do believe God has given that chance to at least unleash and stress. Sabi nga po, dahil akala ko ay, sabi nga na akala natin kung minsan we are still standing, yung pala tayo ay mahina na. And I have a lot of realization nung ako ay nandoon dahil the whole day, nag-iisa ako sa bahay. Lahat sila nasa work. And I have so much time to realize the goodness of God. Sabi nga, and madaming pagkakataon na mas makita kung gaano kabuti ang Diyos nung ako ay naroroon. Sabi nga is, wala ako dito, but still punong-puno ng biyaya ang Panginoon sa akin doon. And this time, sabi nga, minsan, may time na, Sunday din yon na pag Sunday, nandun lang ako sa loob ng kwarto. And kasabay ng ganitong gawain, nandun ako sa kwarto and nag-praise and worship din ako alone and reading the Word of God. And it so happened na meron akong na-encounter na, yun nga, sabi nga, when you are, pag tayo ay pagod, huwag tayong sumuko at umalis. Sabi nga, just rest. So yun, ganun ang ginawa ko. Pinag-rest ako ng Lord. And I do believe, sabi nga niya, pagbalik mo, malakas ka na ulit. And I do believe, I have that strength from the Lord. No? So muli, ay handang-handa makibaka sa mga gagawin pa na mga gagawin panggugulo ng kaaway. No? Dahil yun talaga ang nangyayari pag we are on fire, the more na malakas din ang kaaway para tayo ay panghinain. And I do believe through the strength of God ay napagtagumpayan ko din yon. So thank you, Lord. Praise God. So yan. And this time, sabi nga yung sa 2 weeks nating pagtalakay, wherein ang topic po natin for this August would be the soaring high in God's favor. And I do believe I have a lot of favor. Sabi nga po, napakadami. Dahil sabi, especially, not just for material. Ano po? Kasi kuminsan ng tao nakatingin sa material favors. But I know, do you know, umalis ako dito, sagad na sagad lang pamasahe ko. Pagdating doon, simpleng-simpleng buhay. No? They provide for me. Yan, sa 3 weeks na yon, hindi ako nagumastos para sa akin, hindi ako nag-isip ng lulutuin ko. Lahat provided, pinakain ako ng aking mga kapatid. Meron lang time na gusto ko din namang something, mamasyal, dahil kuminsan nakakainip din, nagbababad ako sa mall dahil sobrang init. Ganyan, pero still, habang nandun ako, ay still, dala-dala ko ang ang Word of God at nagbabasa ako, ganun lang, no? So, yan. So much favor from the Lord. Okay, so this time, sabi nga po ng ating yung week 1 natin, we have that seeking godly rewards, is it? Yan po ang nakalagay na topic, godly rewards. And I do believe lahat tayo may godly reward. Ano po? Do you have? May godly reward na ba kayo? Yes, dahil hanggang ngayon, nandyan pa kayo na patuloy, na matatag at malakas. Ano po? Yes. And the next, the other week, it is everlasting favor. And we know that we have that everlasting favor because of that faith in our Lord. Oh, meron na po ba tayo niyan? Are we sure
na may yung everlasting favor na yun ay tanggap na natin? Yes, ano po? Okay, so this time ay dadako naman po tayo. After those rewards and favor, ang pag-uusapan naman natin this time is all about inheritance. Inheritance. Ano po? Mana. Yan. Okay, so sige po, atin pong buksan ang ating mga Biblia at ang ating pagbubulayan. Ngayon, pagbabatayan ay makita natin sa Efeso 1:11 to 12. Yan. Sige po. Ayan, nandiyan na po sa ating monitor. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating basahin ng malakas. Ano man yung inyong mga salin. Ngayon na po, kami ay pinili ng Diyos mula sa simula pa, maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili Niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Let us pray. Thank you, Lord. We glorify your name, O God. Salamat sa mga rewards mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na mga favors mo na ipinadaranas mo sa bawat nagtitiwala sa iyo. Kailanman, Panginoon, ang mga nagtiwala sa iyo, hindi mo pinabayaan. And I do believe, Lord, salamat na patuloy pa na mararanasan namin yung mga favors and rewards from you. Ano man yung mga plano namin, walang halaga. Ang plano mo, Panginoon, ang mangyari sa buhay namin. And this time, oh God, salamat, patuloy na mapapagpala kami sa mga salita na iyong isasabihin sa bawat isa sa amin. Kaya nga po, handa ang aming mga puso na tanggapin ang mga pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa pamamagitan ng mga paghahayag ng iyong salita sa araw na ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, kataas-taas ang pagpapasalamat, Panginoon, ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen! Praise God! Ayan. So ang title naman po ng ating tatalakayin ngayon is Obtaining Inheritance Through God's Favor. Yan. Obtaining Inheritance Through God's Favor. So, sabi nga po when we say obtained is we are chosen. We are chosen, tayo ay pinili. No? And inheritance is sabi nga doon is God's own or to belong to Him. Yan. Okay, sabi nga, inheritance is a mana, madaling salita. Mana po itong ating pag-uusapan ngayon. Usapang mana at napakasarap. Ano po? Ang pag-uusapan ay mga mana na magmumula. Kung sa tao, syempre tuwan-tuwa tayo na magkakaroon tayo ng mana. Iniisip na po ba ninyo yan, mga anak? Kung ano yung mamanahin ninyo mula sa inyong mga magulang. Sa yung iba, nakakatuwa, ano? Napakadami ng mga inheritance na pwede nilang matanggap dahil yung kanilang mga magulang ay maraming lupain. Pero ako, wala kaming lupain, kaya wala kaming minana, no? Okay? Pero hindi lamang doon ang mana. Okay? So later makikita natin that hindi lamang material ang pwedeng mana natin na dapat nating pahalagahan. Okay, sabi dito, inheritance is an irrevocable gift from an emphasis on the special relationship between the benefactor and the recipient. When we say irrevocable, ito po yung hindi mababawi. Pag pinamanahan ka, hindi na walang bawian. Iyo na yan. No? Hindi napapalitan. Okay. Sabi naman doon, that's the benefactor, from the benefactor, through papunta sa recipient. And we are, benefactor is ang taga-ampon o nagkakaloob, which is, kung ating pag-uusapan ng ating
inheritance from the Lord, ang benefactor natin is God, and we are the recipient, which is tayo yung tumatanggap. Bawat isa sa atin ay recipient ng mana mula sa ating Panginoon. Although sabi nga doon sa definition ng inheritance is, there is an special relationship. Dahil napaka-imposible, o meron man, pero still, existed ang relationship, no, intimacy, wherein ang pinamamanahan ay mayroong maganda o napaka-intimate na relasyon sa nagbibigay. No? Imposibleng pamanahan ka ng hindi mo kakilala. Okay? Ang nagpapamana at pinamamanahan ay laging mayroong magandang relasyon. Okay, yan. And we, as the recipient of the inheritance from the Lord, has that intimacy of relationship. Meron tayo, no? Napaka-intimate ng relationship natin sa Lord. Kaya nga, tayo ay magmamana o nagmana. Okay, now. Okay, when we say inheritance, meron po tayong mga iba't iba pang word. Narinig na natin ito ng mga nakaraan. Ito yung legacy. Kung walang material na pamana sa atin, pwede din yung legacy ng ating mga magulang. Wherein, yung magandang pangalan nila ay magiging mana din natin. Na kung saan ang ating magulang ay tiningnan o mataas ang pagtingin ng tao, either na maging ganun din ang tingin ng iba sa atin. That's the legacy of our parents, no? Na sila noon ay ginagalang, maaring tayo na mga anak nila ay igalang din. That's the legacy of our parents. Kaya nga, tayong magulang ngayon, we need na gumawa tayo ng mabuti, that is being the legacy na pwede nating maiwan sa ating mga anak. Upang tayo man ay mawala sa mundong ito, ang ating mga anak ay pwede ding igalang, no? Mahalin ng mga tao na nakakilala sa atin. Yan. Okay, so that is also a birthright. When we say inheritance is a birthright, no? Karapatan. Yan din ay mana. Dahil tayo ay may karapatan dun sa bagay na yon, yung mga bagay na yon na ating, na meron roon yung ating mga magulang is meron din tayong karapatan. Okay? Yan. Another is the heritage. Kaya nga may heritage. Yung pamana ng ating mga kanununuan ay namamana din natin. Now, pero ngayon, sabi nga, ang pag-uusapan natin is not the material, but a favor or inheritance from the Lord. No? Yan. So sabi natin lagi, ang mga bagay-bagay, mga material is nothing can compensate. Walang pwedeng itapat sa mga biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Okay? So, therefore, hindi tayo nakatingin sa mga bagay na tangible, yung nahahawakan. No? Hindi pera. Okay? So, kundi marami pa. Okay? So, dito sa ating pong verse, sabi nga doon sa, yan, binasa na po natin. Let's go back muna doon sa Efeso. So, dito po sa aklat ng Efeso, chapter 1, sa verse 1 to 6, makikita po natin doon yung pagpupili ng Diyos sa atin bago pa nilikha ang buong mundo. No? Kung paano tayo pinili at pinabanal, no? At ito yung tinatawag po nating sanctification upang maging katulad natin siya sa kanyang layunin sa sangkatauhan. Doon po makikita sa verse 1 to 6. And then 7 to 10, ang pagliligtas naman sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan upang maligtas ang lahat. So yan po yung backward story. Kaya nga sabi po, dapat isa puso natin, isa buhay ang pagiging tagapagmana ni Kristo. So ngayon, ating alamin ang mensahe ng Diyos sa atin doon sa ating teksto ngayon, which is Efeso 1:11 to 12. Yan. Ngayon,
Dalawa lang po naman to, kaya madali, na? 2 puntos lamang. So, ang unang-una po dito sabi nga, ang ating mana, ang ipinangakong si Heso Kristo. Okay? Yan. Sabi po sa verse 11, gusto ko pong basahin ito sa inyo sa English. Sabi nga po dito, in Him, we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. No? Ayan. So, ano ba ang mana natin? Iniisip niyo ba, ano ba yung mana natin? Pera ba? Salapi? Yan. Pera, salapi? Pareho yon. Either, meron ba tayong, may pinapamana ba sa atin ng Lord na bahay? May business bang pinamana sa atin? Or meron bang lupain? As tulad ng lagi nating namamana, lupain. Ano po? Now, natulad ng mga Israelites, we know that, na may ipinangako sa kanila, sa mga Israelites, the chosen people of God, na sila ay pinangakuan ng promised land, sa promised land. Ano po, nung sila inalis sa pagkakaalipin, dadalhin sila sa promised land, though sabi nga doon sa kwento, hindi sila nakaabot sa promised land dahil marami silang mga bagay-bagay na nagawa, kung kaya hindi sila nakaabot. But still, doon sa mga sumunod na generation ay naibigay sa kanila at narating po nila. Ngayon, sabi, isip naman tayo, maaring masabi natin, hindi naman kami Israelites, hindi naman tayo Israelites, ano po? Pero, at tatanungin natin, kasama ba tayo sa binigyan ng mana ng Panginoon? Yes. Ano po? Sa kabilang tayo, dahil sabi nga po doon, ang bawat tao na kumikilala at nagtiwala sa Panginoon ay nakabilang sa mga bibigyan ng inheritance. Now, ang tanong lang natin ngayon sa bawat isa sa atin, do we believe? Tayo ba'y naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon? Yes, therefore, kasama tayo sa mga binigyan o bibigyan ng pamana. At ang pamana natin, sabi nga doon sa ating first una is, ang pangakong si Heso Kristo. Ganun lang. Sinang masaya na nagmana siya ng Jesus Christ? Okay, tingnan natin para kayo'y maging masaya. Kasi ang tao, alam naman natin, na ikinasasaya lang ng tao yata is pera, salapi, pera, no? Sabi nga, kung gusto mo daw maging masaya ang asawa mo, bigyan mo ng pera. Kung gusto mo daw maging mabait ang asawa mo, bigyan mo ng pera. Gusto mong maging masipag ang asawa mo, bigyan mo ng pera pa rin. Pera ng pera. Pero this time, hindi tayo puro pera. Ano po? Dahil hindi tayo mukhang pera. Praise the Lord. Yan. Now, ngayon, ang tanong, paano natin makukuha ang manang ito? Which is, ang ating mana ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga doon, ang mana ng tagasunod ni Kristo ay eto po, para tayo magkaroon ng mana na yon, no? Ang naging mana natin ay ang mapili at mapabilang sa pamilya ni Kristo. No? Sabi sa Efeso 1:7-8, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Yan, no? So, nangyari ito nung mamatay o binigay ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay. Doon sa pagkakataong ito, kung tayo ay naniniwala na ang ating Panginoong Jesus ay namatay at muling nabuhay, therefore, tayo ay tagapagmana. Yan. Okay, so, yan. Atin pong
himay-himayin. Doon sa English version, sabi nga doon, in Him, in Christ, no? Tayo ay napili o napabilang sa pamilya ng Diyos, hindi dahil sa kakayahan natin. Tingnan po natin yan. Tingnan po natin ang ginagawa natin. Hindi ba hindi tayo pumipili ng kahit sino? Hindi natin pinili yung kapatid na yan para hayuan, i-share ng salita ng Diyos dahil mayaman siya. Hindi dahil meron siyang pinag-aralan, hindi dahil kilala siya sa bayan, kundi dahil siya ay tumanggap sa ating Panginoon. At naniniwala siya na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, siya ay maliligtas. Okay? Iyon ang pagpili. Sabi nga, so, God has His own requirements. May requirements ba ang Lord nung tayo ay pinili? Wala. No? Kasi ang Lord walang favoritism. Hindi tulad ng tao. Pakikitaan ka ng mabuti pag ikaw ay medyo mataas sa lipunan. No? Iba ang pagtingin sa iyo ng tao kapag meron kang kakayahan. Iba ang pagtingin, iba ang kanilang pakikipagrelasyon sa iyo kapag meron kang pinag-aralan. Pero pag ikaw ay nandun lamang sa mababang uri, parang ang tao ay hindi ka masyadong binibigyan ng halaga. But sa ating Panginoon, whatever you are, walang pamantayan ng Panginoon sa pag-welcome, sa pagtanggap ng kanyang pagpili. Ano po? Yan. So dapat ganun din po tayo. We should not look at what kind of person they are. Anong meron sila. Dapat lahat. Ang mahalaga is yung kahandaan nila na tumanggap sa ating Panginoon. No? Doon sa ating especially doon sa ating mga paghayo. Okay? At tatandaan po natin, hindi tayo ang pumili sa atin. Yan ang ating ilalagay sa ating isipan. Kung bakit tayo nandito ngayon, it is not our choice. No? But it's the choice of our Lord. Pinili niya tayo. No? Sabi nga dito sa kasunod, having been predestined. Predestined mean noon pa man. Sabi nga, no? Noon pa man pinili na tayo, no? Bago pa man tayo ipanganak. So kung iisipin ninyo, di ba ang sabi doon sa ovulation, after mag-meet ng boy and a girl, there are so many cells na mabilis daw natatakbo papunta doon sa fallopian tube. But sa kabilisan ng napakarami, sa million, sabi doon, na may nag-iisang pinakamabilis. At iyon tayo. We are all champion. At doon pa lamang, sa ovulation na yon, determine na ni Lord na ikaw, bawat isa sa atin, ako, sa takdang panahon, makikilala natin ang Panginoon at nandito tayo. Patuloy na pinili ng Panginoon at will give ourselves, yung ating buhay sa Kanya. Ganun po tayo, no? Noon pa lang napili na tayong pamanahan. Yan, okay? So nga, having been predestined, kilalang-kilala na tayo noon pa. Ito yung anak ko. Either, maaari din siguro na hindi agad-agad. Dahil tingnan ninyo, ako, after 28 years, saka lang ako tunay na nagkaroon ng relasyon sa tunay na Diyos. Kayo, ilang taon kayo nung makilala nyo ang Panginoon? No? Kaya nga so lucky itong mga magulang na nandito ngayon na nagsisimula pa lamang dahil mula pa lamang sa sinapupunan ng kanilang sinapupunan ang kanilang mga anak ay nabigyan na o pinamanahan na ng Panginoon. No? So they are so lucky. Hindi tulad ng iba, medyo late na. Para bang nagko-cope up na. Ano po?
Pero itong mga batang ito na magsisimula pa lamang sa pagkalinga ng Panginoon, I do believe they will be mas maganda ang kanilang foundation. No? Yan. Okay. So yan. At sabi pa dito, having been predestined, sabi nga doon sa ating English na, no, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So, ay nangyari, sabi nga po, no, takes place according to the counsel of His will. Ang pagkapiling ito ay ayon sa kanyang plano noon pa man. So noon pa man pala, no, na tayo ay hindi pa naipapanganak, nasa loob pa lang tayo ng sinapupunan, nakaplano na tayo sa Panginoon. Dahil we believe and we know, walang bagay na hindi hayag o walang nakatago sa Lord. Okay? Lahat alam ng Panginoon. Yan, no? Tayo ay mapabilang dahil ito talaga ang plano ng Diyos. Now, tingnan ninyo. Sa plano ng Diyos na tayo nga, bakit, magtatanong naman yung iba, bakit ako? No? Bakit ako? Bakit siya? Samantalang, pagkakilala natin kung minsan sa iba, parang hindi siya karapat-dapat. No? Dahil yan sa ating sariling mentality. But deep inside, alam at kilalang-kilala tayo ng Diyos. Ang Lord lang ang nakakaalam ng lahat-lahat sa atin. No? Kung minsan nga, pati yung sarili natin, di natin kilala. That we can do something for the glory of God. Pero unti-unti, habang tayo ay patuloy na nagpapasakop sa Panginoon, I do believe, unti-unti din nating makikita how God wanted us to be. No, kung paanong tayo ay gagawa at kikilos, gagamitin ng Panginoon. Yan, no? Okay, sabi nga, dun sa pagpili, tayo ba, hindi tayo na before, nung una yung 4Ps, ang mga napili ay may mga anak sa abroad, may trabaho naman, may mga engineers, ganyan, ano? Bakit sila napili bilang recipient ng 4Ps? At ang sabi, it is computerized daw. Through computerized, meaning to say, ay may raffle. Parang ginagawa ba dito? Pag huminto doon, siya yung recipient. Ganoon, ano? Pero, sa Panginoon, sabi ba, aksidente ba tayo? Aksidente ba na ikaw, ako, ay mapabilang sa pamilya ng Diyos? It's not. No? Hindi kasi random yung pagkapili sa atin. Dahil ever since, sabi nga, kilala at alam ng Diyos na tayo, pagdating ng araw, ay magiging Kanya at mapapabilang sa Kanyang pamilya. And that is our inheritance. Okay? So sabi nga, it's according sa kanyang plano as long as naniniwala at nagtitiwala tayo sa Panginoong Hesukristo, we can have an inheritance of the favor of God. Okay, sabi po sa unang Pedro 2, 9-10, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga na inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Tungkol sa kaligtasang ito na masusing nagsiyasat at nasuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Okay, sabi nga, bakit tayo napili? Paano yung pagpili sa atin? So, sabi doon sa verse 9, tinanggap na ninyo ang bunga na inyong pananampalataya. It is because of our faith. Yung faith na meron tayo. No? Natanggap na natin ang ating inheritance to be a part of God's family. Ito ay lahat ng naniniwala at nagtitiwala kay Jesus
ay inampon ng Diyos. Yes. So, we are all adopted by God. Ngayon, punta naman natin yung adoption. Ang nangyayari sa tao, no, especially kung ito ay medyo bata pa, nagkakaroon siya ng maling implication o negative implication sa kanya, no? Marami tayong alam na kwento na nung nalaman na siya ay ampon, para bang nag-iba na pumangit ang kanyang pananaw sa buhay niya. Bakit? Kasi ang nakikita niya is yung bakit ako iniwan ng aking magulang. Okay? Yan. Meron akong isang experience sa national. May isang estudyante na naging estudyante ko at siya ay kumusta ang buhay mo? Siya daw ay may magulang. And then iniwan siya sa isang pamilya. And then ang pamilyang ito ay naging mabuti sa kanya. Mabuti ang pagpapalaki sa kanya. And then it happens, nakilala ko yung magulang niya na nagkaroon uli ng panibagong pamilya. And then nung magkaanak doon sa pamilyang second na yon, iniwan niya uli yung second family. Umalis uli, nagpunta uli sa another family. Naggawa uli ng panibago niyang pamilya. Kaya sabi ko doon sa bata, alam mo Neng, pasalamat ka kasi napabuti ka. No? Napabuti yung bata. Kinalinga siya nung pamilya na pinag-iwanan sa kanya. Kaya nga, yan. So, sabi nga doon sabi ko, pasalamatan mo ang Diyos dahil dinala ka sa mabuting mag-aalaga sa iyo. Now, therefore, tayo man po, no? Sabi sa unang Pedro, 1:3-5, sabi doon, pasalamatan natin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa, na magmana tayo ng kayamanang di nasisira, walang kapintasan, di kukupas, na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Now, paano nang mangyayari yung mga manang ito na di masisira, di kukupas, walang kapintasan? Sabi sa verse 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Iningatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Yan. So tayong lahat ngayon, we cannot deny na naging makasalanan tayo. Ano po? Until now. Sino na sa inyong walang ginagagawang kasalanan sa ngayon? Meron. Ano po? Lahat tayo hanggang ngayon nakagagawa pa ng kasalanan. Maaring hindi na lang napaka-grave na kasalanan. Maaring it is a light. Pero sabi nga, white lies are still lies. Ano po? Maliit na kasalanan ay still kasalanan sa ating Panginoon. So, hindi tayo pwedeng magmalaki na sasabihin natin, kaunti na lang naman ang kasalanan ko. But still, kasalanan yan. But we cannot condemn each of us, ang bawat isa sa atin. Dahil sabi nga talagang walang perpekto. Habang tayo ay nandito sa ibabaw ng lupa, makakagawa at makakagawa tayo ng pagkakamali. But, sabi nga po, meron pong tinatawag na intervention ang Holy Spirit na magpapaalala agad sa atin upang sa ganon yung mga napapasimulan pa lang natin, let us say humakbang ka sa dalawa, pinaalalahanan ka agad ng Holy Spirit, and that's the time pwede ka nang huminto at bumalik. No? So yan ang ating pamana. No? Ang Holy Spirit ay nasa atin, nagabay natin.
Para sa ganon, hindi tayo magpatuloy sa mga ginagawa nating kamalian. Okay? Ayan. Kaya nga, sabi nga po doon, pasalamatan ng Diyos dahil tayo makasalanan, subalit dahil sa laki ng kanyang habag, binigyan tayo ng panibagong pag-asa. So lahat tayo ngayon ay may pag-asa na pagdating ng panahon na tayo ay matatapos yung ating term dito sa mundo, hindi tayo pupunta doon sa dagat-dagatang apoy, kundi we will dwell in the presence of our Lord. At naniniwala ba tayo na habang tayo ay gumagawa sa Panginoon, ay gumagawa din tayo ng ating tahanan doon sa langit? Na pagdating ng araw, makakauwi tayo sa tahanan natin sa langit. No? Habang tayo ay patuloy na gumagawa para sa Lord. Okay, yan. Sabi nga doon sa verse 4, ulitin ko, tayo ay magmamana ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, di kukupas. Ito yung yung mana natin bilang kabilang sa pamilya ng ating Panginoon. And that's because of our faithful God. Ano lang ang requirements natin ngayon? It is our faith. No? Faith. Ano nga ba yung faith? Nawala na diyan. Faith is yung mga substance of things we do not see, but we believe. Wala tayong nakikita, pero naniniwala tayo. That's how our faith works. And that's how God works on us. Ano po? Hindi yung to see is to believe. Hindi yun ang prinsipyo ng isang Kristiyano. Kahit wala kang nakikita, naniniwala ka na may gumagawa at may mangyayari dahil ang pinananampalatayanan mo ay ang Panginoon. No? Yan, that's the faith. Yan ang kailangan po natin. But, tandaan po natin, if we have the faith, that faith must go with work. Hindi lang faith. Dahil sabi nga, a faith without work is death. No? Kailangan faith that works. Yan. So, dapat, we must live according to the will of God. Sabi nga doon sa Mateo, no? Ito po yung dapat. Bilang tayo ay mga may pananampalataya sa Panginoon, we must live according to the will of God. And what's the will of God sa atin? Hindi lang para tayo magtamasa, ano? Kaya natin yung mga yung sa, yung prodigal son, nung makuha niya yung mana niya, nagpakasarap na siya, nagpasarap na sa buhay. Hindi ganoon. Tayo ay pinamanahan and we have something to do. Merong inaasahan sa atin ng Panginoon. And what is that? Nakalagay yan sa Mateo 28:19. No? So, anong sabi doon? Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, sa 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Iyan ang mandate sa bawat isa sa atin. Ano po? Hindi tayo pinili para magpasarap sa ating buhay. Maupo, matulog. We have a mandate na dapat din nating sundin. Ipagamit ang ating mga buhay. Yamang tayo nga ay pinili. Okay? Humayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Yan. So, maging paraan tayo na iba ay makakilala sa Panginoon at mailapit sila sa Diyos. Yan po. No? Dahil tayo ay pinamanahan, meron din tayong gagawin. No? Kaya nga ang tanong dito, is there anything better than to receive inheritance from the Lord? Okay? Ang pera, nauubos. Mga bagay-bagay, nasisira. But ang mana mula sa Panginoon ay magpapatuloy
habang tayo ay patuloy na pinadurubdob natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. A faith that together with work. No? Yan. Sabi nga, nothing more. Kundi ang pinakamahalaga. Okay, o yan po ang una. Ang mana natin ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang pinangakong si Kristo Jesus. Yan ang ating inheritance from the favor of God. Okay, number 2 and the last. Saglit lang to. Okay, sabi po, ang kabuluhan ng ating mana, ano ba yung kabuluhan? When we say kabuluhan, importance or halaga, ay mabigyan ng papuri ang Diyos. Yan. Okay? O sabi sa verse 12, kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Bakit tayo biniyayaan ng mana ng Diyos? Para saan ito? Bakit tayo pinili ng Lord? No? Para saan? Ito ay ayon sa plano ng Panginoon. Sabi nga, sa plano na, it has been planned na tayo ay mapabilang. Makita po natin yan sa Nehemiah. Yan, tinawag niya tayo upang purihin at sambahin si Kristo bilang Diyos. Yan po ang pagkatawag sa atin, no? Upang purihin at sambahin si Kristo bilang Diyos. So, pinili tayo ng mapabilang sa pamilya ng Diyos at plano ng Diyos upang mabigyan siya ng kapurihan. Okay? Now, paano natin mapapapurihan ang Panginoon? It is only yun ba ay sa atin lamang pag-awit? No. Sa lahat ng ating ginagawa, pwede nating ibandera na pinupuri natin ang Panginoon. Okay? The way we talk, yung ating pagsasalita, the way we act, and everything in us. Ano po? Lahat ng ginagawa natin ay pwedeng mangyaring papuri sa Panginoon. Di ba sabi doon sa hindi ko maano yan. Yung anuman ang inyong ginagawa, maging kayo man ay umiinom. Ano pa? O kumakain ba? Gawin ninyo ito sa kapurihan ng Diyos. Yan. Okay. So sa lahat ng ginagawa natin, pwede nating mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoon. So kung babasahin po ninyo doon sa verse 6, doon pa rin sa Efeso, di ko na po verse 6, sa verse 12, sa verse 10, sa 14, ito po yung nagsasabi ng papurihan ang Panginoong Diyos. No? Pasalamatan natin siya. Nandito po ang verse 6. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa verse 12 naman, sabi, pasalamatan ang mga naunang nakakilala at silang naging daan upang tayo man din ay makakilala din sa Panginoon. Okay? Now, doon sa verse 12, ano po ang sabi doon? Na pasalamatan ang mga naunang nakakilala. Now, tayong lahat, I do believe, na tayong lahat, yan. Okay? So, yan ang isa, no? Yung sabi doon, tayong mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Sino ba yung kauna-unahan? Of course, yung ating mga ninuno. And then for this time, naalala pa ninyo kung bakit kayo naririto ngayon? Sino yung nag-motivate sa inyo? Aside from, talagang pinili na kayo ng Panginoon. But still, sabi nga po, ay nandun yung katigasan ng puso na kahit tayo ay pinili, still ayaw pa rin nating pumunta. No?
Pero may ginagamit ang Lord para sa ganon tayo ay patuloy na ma-motivate at madala palapit sa Lord. No? Sino po? Maalala po ba ninyo kung sino yung inyong mga nagsikhay na mag-Bible study sa inyo? Para sa ganon ay patuloy na lumalim ang pagkakilala ninyo sa ating Panginoon. So, for that, thank you sa buhay ni Sister Merly. Siya isa sa aking mga nag-sacrifice. Kahit dadalawa lang kami, patuloy niya akong binalik-balikan. And now, eto ako. Salamat sa Diyos. No? Siya yung naging daan. Okay? Sa yung iba kasi wala na. Namatay na yung iba, sina Pastora Judith. No? Okay, and another is sa aking biyanan. Hanggang ngayon, paulit-ulit kong sinasabi. Dahil sa nararanasan ko ngayon, I'm thanking Him. Na ang sabi niya noon, na bago pa ako doon sa Kanya, nung ako yung simula pa lang magturo, doon ako nakitira, and sabi niya is, dahil talagang hindi ako magsasamba sila noon dito, sa sambahan dito, ako naman sisimba ako doon sa malaking simbahan. No? Paunahin ko lang silang umalis dahil hindi naman ako ganon kasuberbyadong manugang. Hindi ko naman pinamumukha sa kanila. No? Pag nakaalis na sila, saka naman ako aalis, pupunta doon sa aking gusto. No? Pero ang sabi nga niya noon, sabi ng biyanan ko noon, ang mga nakatira sa bahay na ito, kapag hindi kayo sumama sa akin, ay umalis kayo dito. No? Yes, ganun siya noon. Yes, nagdaramdam din naman ako noon, pero salamat. Ngayon, salamat sa Diyos. No? Dahil ganun siya. Kung hindi siya naging ganon, at ako na may mabait ding manugang, sumunod ako. At eto ang bunga. No? Kaya nga meron, no? Sabi nga doon, sa verse 12, pasalamatan ang mga naunang nakakilala at silang naging daan upang tayo man din ay makakilala din sa Panginoon. Okay? So, at nais ng Diyos na ang ating mana ay maipadamanig natin sa lahat ng tao. Hindi lamang sa ating pamilya, kamag-anak, kaibigan, kundi sa lahat. Tulad nga ng sinasabi sa Mateo 28:19. Kaya nga, dapat nga ang number 1 natin ay ang ating sariling pamilya. Kaya kung meron pang naiiwan na hindi natin nakakasama, patuloy na ating idulog sa ating Panginoon. At sasama din yan. No? Sasama lahat. No? Sabi nga doon, ano ba yung, as for me and my household, we will serve the Lord. Yan. So, lagi ko yung inuulit-ulit. And I do believe it has a power. Okay? Yan. At sabi nga, higit sa lahat makita sa ating buhay ang kaluwalhatian ng Diyos. No? Paano natin mabibigyan kaluwalhatian ng ating Panginoon? The way we live, yung buhay natin, the way we speak, pag tayo ay nagsasalita, dapat, especially kung ang ating mga kausap ay mga taong walang pagkakilala sa Panginoon, dapat ay makita talaga nilang tayo ay iba. Huwag tayong makigaya sa kanila. No? Sila ang dapat makakita ng dapat nilang gayahin sa atin. Okay? The way we act and the way we mingle. Pag tayo nakikisalamuha sa tao, ano yan? Pinipili lang ba natin yung makikisalamuhaan natin? Yun lang merong ganito, yung ganito, yung ganito? Hindi dapat, no? And especially, mabibigyan natin ng kaluwalhati ang ating Panginoon sa the way we react. Tandaan natin, tulad nung kwento, no? Yung pastor na nagpupukpok ng may pinupukpok, ay may nakabantay na bata. Ano bang binabantayan ng bata?
Na pag napokpok ng pastor ang kanyang kamay, ano ang kanyang lalabas na salita? Ay di ba kung minsan pag tayo ay medyo ay put. Ah. Okay. So yan, yung ating mga expression na lumalabas. Ito yung nagbibigay ng pagkakakilanlan that we are a part of God's family. Okay? Yan. Kaya magbantay tayo. Paano tayo mag-react sa mga bagay-bagay. Pag may nakagawa ng medyo mali sa atin, paano tayo mag-react? Ano? Tayo ba ay nagpapatalo? O yung pagka tayo ay nagawa ng hindi maganda is agad-agad tayong ipinakikita natin na, hoy, hindi ako just. No? Yes. Okay, so, hindi dapat. Kasi nga, talagang nakatingin, maraming nakatingin sa atin. At sa ating mga lumalabas na salita, the way we act, ina-identify tayo that we are a part of God's family. Therefore, marami tayong dapat mapag-investan. Ano po? Yan. So, bilang pagbibigay kapurihan sa ating Panginoon, we must invest our time with God. No? Yan. So, una, yung how can we give praises and pagpupuri sa ating Panginoon para ma-cultivate yung ating pagpupuri o pagbibigay kapurihan sa Panginoon, we must invest time with God. No? Kasi mahirap. Hindi basta gusto ko, maging mabuti ako, gusto ko sa lahat ng pagkakataon makapagpuri ako sa Panginoon. Hindi ganoon. Ano po? It takes time bago pa talagang mawala yung mga pangit na nakasanayan natin. Okay? So, we must invest time with God. Paano yung investing time with God? It is yung ating relation sa Panginoon. Meron ba tayong devotion? O sabi nga, kahit nga kami, sabi nating leader, kuminsan is, mahirap pa rin ang mag-invest ng time sa Panginoon. Hindi tayo magising ng maaga. No? Sino na yung nagigising ng maaga para lamang manalangin, magbasa ng salita ng Lord? Masarap matulog eh. No? Yan. Pero alam ninyo, sabi nga, yung ating mga gusto, at pag lagi na natin ginagawa, nagiging habit na. Kaya nga ngayon, parang meron ng remote control ang mata ko. Yeah. Kahit gusto ko pang matulog, basta't nag 4 o'clock na, before 4, magigising na. At ano yung gagawin? Devotion for the Lord. No? Yan. So kayo din, try ninyo. Yan. Patuloy pa ba natin siyang kinikilala sa pamamagitan ng patuloy na pagbabasa ng kanyang salita? Okay. Patuloy tayong may communication sa kanya. Nakakapagpanalangin pa rin ba tayo o breath of prayer na lang? Breath na lang ba? Thank you, Lord. Salamat, Lord. Samahan mo ako. No? Be with me all the time. Ganun na lang. Wala na yung tinatawag nating intimate na pakikipag-communication sa Lord. Intimate meaning, magsasalita ka and hihintayin mo na magsalita din ang Diyos. Nagsasalita ba ang Lord? Yes. No? Pag nagsalita ang Lord, huwag tatakbo. Baka mamaya yung ating, isa pa yung mga may asawa dyan, na pag nagpe-pray tayo, syempre, vocal, naririnig. Lord, magsalita ka naman. Yung asawa daw nagsalita, bigyan mo ng pera ang asawa mo, madamot ka. Yun pala yung asawa niya.
asawa niya pala nagsalita. No? Okay, praise God. Pero God speaks na po. Through His Word. Kaya nga, pag nag-pray kayo, prayer, and then after that, ay magbasa kayo ng salita ng Diyos. At doon niya kayo kakausapin. It is not an audible voice na maririnig natin. Though sabi ng malalim na sa Panginoon, they could hear an audible voice. Ano po? Yan. Pero maaring, ewan ko sino na sa inyo, pero ako parang wala pa. No? Hindi pa ako nasa state na gano'n, na nakarinig ng boses ng Lord. Though may time before, sa prayer meeting dito, nung mga nakaraang panahon, sa karubduban ng pananalangin ko noon, bigla akong may narinig, pero parang natakot kasi ako, nagmulat agad ako ng mata. No? Kakaibang boses, parang it's a big, napakalagom na boses. Pero simula pa lang, wala pang nasasabi, magsisimula pa lang is, nagmulat na agad ako sa takot ko. No? Nakakatakot. Hindi pa, kulang pa. Ano pa? Kulang pa yung faith. Okay? Sa unti-unti, palalalimin tayo ng Panginoon. Hanggang ready na tayong makapakinig tulad ng ginawa kay Samuel. No? Tatawagin ang pangalan natin, Lelen. Huwag ka nang magtinda. Humayo ka na lang. No? Yes, praise the Lord. Okay, ayan. So, invest time with God. We have to cultivate our relationship and communication with Him. Pangalawa na mag-invest din tayo is invest time with others. No? Give yourself in the service of others. Especially nang wala pang relasyon sa Lord. Sabi nga, hindi tayo pinili para mag-enjoy lamang sa magagandang bagay, sa magagandang favor na kaloob ng Lord, but to share. Ano? Yun ang number one. Para mabigyan natin ng kapurihan ng ating Panginoon is invest time with others. Through evangelism. Ayan. Kung sino pang hindi sumasama pag nag-evangelism, sama kayo kahit taga-sama lang, pwede. Kasi, pagka marami, parang matatag, masaya, no? Pag nag-iisa-isa, parang dry naman. Though, hindi naman dry, kundi para lang nakakalungkot. So, kung sino sa inyo yung gustong sumama, sama kayo. Every Wednesday, meron. Tuesday ba, meron din. Friday kami sa Look ngayon. Friday. And we have Wednesday online. Yan. Sa online, sama pa rin kayo. No? Okay, makipagbahaginan. Okay. Evangelism, Bible study, and prayer evangelism. Meron tayong prayer evangelism na pumupunta sa bahay-bahay, ipag-pray lang ang tao kahit wala ng Word of God. Though, hindi naman nangyayaring ganon kasi pag nagpe-prayer evangelism kami, one verse na maikli and then prayer. Ganoon. No? Laging may Word of God and then pagdulog sa Panginoon. That's how we invest ourselves to others. Ano po? Invest time with others. So, ayan. Yan ang pamana. Ngayon ba, masasabi ba ninyong mana? Trabaho pala ang binigay ni Lord. No? Yes po. Pero alam ninyo, ang pwede lang makagawa ng ganito, mag-evangelize, mag-Bible study, magkaroon ng anong tawag doon, care sa iba, lalo na yung mga wala pa dito sa loob, ay yun lamang pinili ng Diyos. Tingnan ninyo, yung mga nasa labas, hindi sila pinili. Pwede ba silang mag-evangelize? Hindi nila iisipin yun. No? Dahil wala silang malasakit.
But we na nandito na sa loob, kailangan yung pamanang iyon na ibinigay sa atin ay magamit natin pag malasakitan din natin ang iba. Kung paano, lalo na tayo na medyo matagal-tagal na, nasabor na natin ang sarap ng mabuhay kapiling ang Panginoon. Maaring yung mga bago pa, kakaunting sarap pa lang. Pero kami, na medyo matagal na, sa pagkakilala, pamumuhay, kapiling ang Panginoon, napakasarap. No? Kahit tayo ay maraming problema, maraming suliranin, maraming padadaanan ang Lord sa atin, pahihintulutang mga pagsubok, dadaan lang. Hindi humihinto. Dahil ang Lord ang nag-aakay, kaya patuloy. Makikita mo, maaring kung minsan, di ka sabi, mararanasan mo pa pero saglit lang. No? Ganyan ang favor ng Panginoon. But nevertheless, mas marami ang masasarap kaysa mga mahihirap. Dahil, sabi nga, pag ikaw ay nasa Panginoon, ang paningin mo is all positive. Hindi mo na yan titingnang napakapangit, kundi alam mo na sa mga padadaanan sa inang Lord, nalubak ka man, nalublob ka man, alam mong aahon ka. And sa pag-ahon mong yan, mas matapang at matatag ka na. Okay? Yan. Sa conclusion na po tayo. Sabi po sa Efeso 1:5-6, balikan lang natin. Pinili tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Okay? Plano talaga ng Diyos na tayo ay mapabilang sa kanyang pamilya. Sabi sa verse 6, sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. So, naway mabigyan nga natin ng papuri ang ating Diyos at may sigaw sa buong mundo ang ating namana mula sa Panginoon dahil kay Kristo. Salamat sa pamana, Panginoon. Yan. Sa tapikin mo yung katabi mo, may pamana ka pala. At nasa iyo na siya. No? Nasa iyo na ang pinaka-the best na pamana. Ito ay ang ating Panginoong Jesus. Yan. Praise God. Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po aming Diyos. Salamat, Panginoon. Mabigyan ka nawa, Panginoon, ng papuri ng bawat isa sa amin. Sa lahat ng plano mo, Panginoon, salamat na nararanasan po namin ang kagandahan ng pagkapili mo sa amin. Ang kasarapan ng mana na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Nawa po ang manang ito, Lord, ay maibahagi din namin sa iba upang sila man din, Panginoon, ay makaranas ng manang ito na walang katulad. Salamat o aming Diyos. Patuloy po na nilalagak namin sa inyo ang buhay ng bawat isa sa amin. At ang pamanang ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin ay patuloy pa na mapaunlad, O God, sa pamamagitan ng pag-invest namin, O God, ng aming relasyon sa iyo at ng aming oras para sa iba upang sila man din ay mailapit din namin sa iyo. Salamat, Ama, sa lahat-lahat ng ito, Panginoon, sa iyong lahat ng kapurihan. Sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Glory to God.